So, good day everyone. I'm Jumal Gayas from BSIT 1A and ngayon I'll demonstrate kung paano magpatakbo ng HTML basic codes and i-explain ko rin kung ano yung mga use nila and ano yung mga dapat gamitin kapag magpapasok ka ng image, font, size, like ganun. So, here. So, bago kayo mag-start, kailangan nyo munang kailangan nyo muna ng folder na nandun lahat like this. Gumawa na ako para hindi rin kumain ng oras. Yan. Kumuha na ako ng file. Yan. So, dito may papaloob yung mga ilalagay mo like example, yan. And then, importante yung name niyan. Mahalaga yung name niyan. So, ayan. Nakasave na. And then, balik tayo sa code. Ganito lang mag-save. Yan. Save as. And then, punta nyo dito sa may text. HTML nyo. Yan. Yan. So, yan. Nakasave na yan. And then, yan. Start tayo ng code. So, yan. Declaration of doc type, caps lock, and then small HTML. Yan. So, lagyan natin ng HTML language. Yan. English. And then, close. Yan. Lagyan natin ng head. I-close yun na rin. Pag magka-close kayo, lalagyan nyo lang siya ng slash. Then, body. Body. Lagyan natin ng slash body. And then, close. HTML. Yan. Lagi nyo tatandaan na panghuli talaga itong HTML na close na yan. So, here, ito yung mga importante. So, the declaration of HTML is doc type. Bakit nga ba kailangan tong unahin? So, all HTML documents must start with a document type declaration like this. So, kailangan niya siya type kasi which is siya yung nagde-declare na HTML document ito. And then bakit nga ba doc type declaration? Bakit nga ba kailangan ng doc type declaration? So here, ito, nagde-declare siya, nagre-represent siya na yung document type is HTML5. Yan. And it declarate represent the document type and helps the browser to display web page correctly. Ayan. So the HTML document itself begins with HTML and then ends with HTML. And kailangan nyo lang siya i-close ng ganyan. Ito, importante yan. And then the head, the body, yan. Example tayo. Sa head, lagyan natin siya ng H1. Header 1, HTML, then slash H1. Yan. Sa body, lagyan natin ng P, which is short of paragraph. And then, hi, welcome to HTML. Yan. Then close.
lagi nyo siya i-close. Yan. Save. Control S. Control save. Then, check natin dito. Wait. Open with. Yan. So, ayan. Header, which is header siya. Then, welcome to HTML World. Yan. Kita nyo. So, kahit anong idagdag nyo dyan, madi-display yan dyan. As long as isi-save nyo siya lagi. Bago nyo i-run lagi nyo siyang isi-save. Kung may dinagdag kayo, isi-save nyo siya palagi. Ayan. Kahit ano yan, yan. Kahit ano ilagay nyo, mag-display at mag-display siya dyan. Ayan. Then, huwag nyo kakalimutan laging i-close. Control S, and then punta kayo sa right. Yan. Diba? Yan. So, isa yan sa basic. And now, yan. Dito yung point natin. Makita nyo naman kung paano nailagay. So, lalagay naman tayo ng background. So, i-declare muna natin siya. Lagyan mo natin siya ng meta charset. Ayan. Then, title natin. Title. So, malaga rin itong title na to. HTML basic code. Ayan, close, title. Ito, alam niyo naman kung para saan yung title, diba? I-declare siya as a title. Then, close ng head. Yan. Yan yung laman na head natin. Then, sa body naman tayo. So, lagay tayo ng background image. So, style. Icon. So, lagi dapat accurate yung typings niya. Engine. Ito, sukat naman siya ng magiging background natin. Margin 0, semicolon, height, then colon, yung sukat. Lagyan natin sukat. Yan. And then, semicolon ulit. Background image. Kasi picture ilalagay natin. Then, colon, URL. Ayan. Indicate na URL. File name. Nalagay nyo na yung file name which is nakalagay doon kanina is background. Okay. Then, bigyan siya ng yan. Tapos, close ulit. Yan yung file name natin. Then, semicolon. Lagay natin background, repeat, colon, no, repeat. Kasi nagre-repeat siya like parang nagko-cube lang siya. Pagka kunyari hindi niyo siya nilagyan ng no repeat,
kung hindi naman accurate yung size ng picture nyo, magko-cube-cube lang siya. Magko-cube, like, ganyan, ganyan, ganyan. Para lang mapuno yung page, web page nyo ng same picture lang. So, ayan. No repeat. So, ayan. Pagka nalagyan nyo na no repeat, pupunan niya ng buo. Bibigyan niya ng buo yan. Semicolon again. Background. Size. Ayan siya ng dash. Colon. Colon. Cover. Then semicolon again. Background. Position. Dash. Position. Yan. Colon again. Then center. Yan. Then semicolon. Then yan. Yan. Meron tayong background. Yon. Ay, ba't siya naging ganyan? So, dito natin. Ayan. Yon. So, mahalaga rin yung huwag nyo pag-iwalayin. Kasi, minsan, pagka kailangan yung code nyo accurate talaga para lang mag-run siya. So, yan. Kita nyo naman. Yan. Pinuno siya. Yan. Tagalin natin to. Tingnan nyo magiging result. Control S. Then, yun pa rin siya. Pero, pagka malit kasi yung picture, like, isang image siya, pero pa-cube-cube siya. So, ganyan-ganyan lang siya. Mag-picture lang. Para lang mapuno tong isang buo. Ayan. Then, sana naman tayo sa nilalaman. So, yung H na yan declares as header. So, meron tayong header 1, header 2, header 3, header 4, header 5, hanggang 6. So, ang header 1 is pinakamalaki. Kumbaga, H1 is the header 1. Like, mas malaki talaga siya. Like, and then, yung header 6 naman is yung pinakamali. Small size ng header. So, gamit tayo ng H3. So, align natin. Lagay natin siya sa lagi kayong may center. Yan. Quotation. Then, close. So, yan. Ay, wait lang. Yan, kailangan makasama siya. So, yan. Naglag yung mouse ko. Ayan. Gamit naman tayo ng font. Gamit tayo ng font. Space equals. So, gagamitin yung font. Ang napili ko is Lato. So, color white. And size, i-declare nyo siya 1 on 1 para lang kasi kayo mag-i-input ng kung ano i-display ng ng web page nyo. Kumbaga, siya lang ang way para ma-code lang. So, yan, HTML. O, yan. Close. Font.
So, save natin, check natin. So, ayan. Kita nyo. Diba? Diba nalagay siya dyan sa center? So, lagay natin, wag natin siya sa center. After. Yun. Masyado naman siyang nandun sa dulo. Lagay lang natin siya sa right. So, okay na yun. Natin center. Center na lang ulit. Yan. 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 Lagay tayo ng parang navigation niya. So, found page ulit. Insert. Depende pa rin kung ano yung gusto nyo gamitin ko. So, yan. So, ito. Makikita nyo kung para saan itong ano nito. So, hindi pa naman siya gagana, pero mabuti na rin ma-explain ko sa inyo kung para saan itong code na to. So, ahref equals lagyan nyo ng hashtag. Yan. Yan. And close. So, yan. Copy nyo. Copy. 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 Apat. Sige natin. So, like, sige natin na example. Home. Lagyan natin siya ng so, yan. Meron na. So, itong A na to, ka-close natin siya dito sa last. Then, lagyan nyo sa gitna yung mga gusto nyo. So, for example, about so, yan. Learn more and for example lang naman. Then, Control S. Yun. So, yan siya. Yan. So, kailangan kasi siya ng may nakalink. Then, wala pa tayo dun. Nasa basic pa lang tayo. Yan. Pinakita ko lang kung para saan siya. Yan. Diba? One place. So, lagyan natin siya ng kulay. White. So, ayan. Then, lagyan natin siya ng dito natin siya lagay. So, ayan. Control S and then ano pa?
Ganun pa rin. Akala ko mababago siya ng white eh. Then, yan natin siya ng declaration na ending font. Gusto ko siya lagyan ng white. Try ko ulit. Color. Pag ayaw pa rin, ayaw talaga. Ayaw talaga. Wala siyang ano. Ayaw talaga. So, ayan. Meron tayo niyan. Ayan. So, dito naman tayo sa close pala natin yung header. Ayan, masyado sila magkadikit. Lagyan natin siya ngayon dito lang para lang magkaiwalay sila. Dito. Ng BSP. Then, yan. Control S na natin yan. Yan, diba nag-space sila. Yan. Doon natin ulit. Control S. Yan. Yes. Tapos ito naman lagyan natin. Excuse me. Tapos ito naman lagyan naman natin ng ganun rin. Pero slight lang. Then, yan. So, yan. Nag-space sila. Palitan nga natin ito ng yun. Di ba? Nag-iba? Dali lang siya ibahin. Basta accurate yung file name. Then, yan. Control S na lang siya lagi. Tapos ito naman gawin natin black. Yan. So, black siya, di ba? So, baguhin natin to. Hindi na siya bago-baguhin. Basta, ano lang talaga yun. Ito. Diba nakalagay sa file natin?
So, yan. Medyo nakikita natin yung result ng pinagkagawa natin. So, lagay naman tayo ng nilalaman. Lalagay tayo dito sa gitna. Lagay tayo sa gitna. Dito pa rin tayo sa body. So, yun. Na-close na natin yung H3. Dito naman tayo sa... So, ang purpose nitong div na to is para pagsama-samahin yung nilalaman nito. So, align natin sa center. Sorry guys, masama pakiramdam ko. Iyan natin sa center. Then, style. Which is yung kung anong gusto nyo yung style niya. Then, margin. Top. Then, semicolon 150 px. Then, semicolon. Then, extension. Then, oops. Oh, yan. Yan na. Yan na siya. So, lagay tayo ng header 1. Header 1. Lagay natin yung font na gusto natin. Font face. Para to sa font sa kung anong gusto nyo yung font. Which is, napili ko. Favorite ko kasi Lato. Yan. Then, Lato ang size. Or color muna tayo. Color. Then, white ulit. White. Then, size equals 7. Yan. Then, yung output all. So, yan. And then, close. Huwag nyo pala muna i-close. Then, okay nyo. P, which is for paragraph. Then, hypertext. Yan. Then, close. Then, close natin yung font. Yan. And then, close yung header 1. Slash h1. Yan. Daling-dali. So, gawa pa tayo ng violet. Kung anong gusto nyo i-input. Okay. Lato ulit. Color. Right. Then, size. Lagi nyo de-declare nyo lang kung anong size, anong color, anong font. Yan. Ito na, isa lang naman sa mga basic code. So, napili kong size is 6. So, tingnan natin kung anong nilalaman na ito. Basic. For example, code.
for HTML. So, yan. And then, close. Close natin ng yan. And then, lagay ulit tayo para ma-enjoy natin. Ayan. Ano ulit? Yung font, font. Yan. Ito na lang ang papel natin. So, yan. Gawin natin yung size. Para may tayo pagkakaiba. And, anong lalagay natin dyan? For example, learn creating website using HTML. So, yan. Lagay natin yung text ng font. Then, close natin. Then, close natin yung div. Yan. Close natin siya. Sa dulo siya kasi siya yung para pag sinabi ko kanina, para pag sama-samahin tong mga to. Yan. So, yan. Ayan. So, yan. Try natin siya isig. Then, tingnan natin yung result. Yun. Diba? Kita nyo kung paano siya na-input dyan. So, yan. Pwede nyo ulit siyang lagyan ng ganito para lang dito nyo siya ilagay. Para bumaba lang siya. So, last step. Maglalagay naman tayo sa bottom. Dito naman tayo maglalagay. So, yan. So, yan. Another div para pagsama-samahin. Then, lalagay natin siya sa bottom naman. Lagay natin siya sa ilalim. Div style. So, lagyan natin ng position. And then, colon. Absolute. Then, semicolon. Bottom. Then, colon. Then, px ang size niya. Then, semicolon ulit with colon. Then, 100%. 100% text. Like. So, lagyan natin siya dito ng semicolon ulit. And, text line which is center. Colon, center. So, yan. Then, colon din. And close.
So, here. So, lagay tayo ng paragraph kung ano na ano natin. Lagyan natin ng P style. Color. Color ulit. Color. Wait lang. Equation lang lang. Color lang muna natin. Colon. White. Then, font. Semicolon lang. Font. Family. Laptop. So, dito natin siya lalagyan. And then, dito. So, yan. Meron na. Dito, semicolon ulit. And then, close. Right. Sample. Pang magandang sample. Right. Lagyan natin dito. Stupid guy. Guys. Then, post natin yung P. Ayan. Gusto nyo pa maglagay, yun yung simple lang. Oh, like this. Get ko. Oh. Yan. And, close natin yung div. Oh, yan. Okay na yan. And then, save. Titignan natin yung result. So, yun. Ayan. Kita nyo kung paano nag-enter sila. So, ito. Ano lang naman siya. Kailangan siya ng CSS code eh. So, sabi mo, basic code lang daw muna i-align natin. Ayan. Kung paano so, na-explain ko kung paano mag-input ng background image. So, lagay naman natin kung paano mag-input ng image. So, lagay natin siya dito. Lagay natin siya. So, ayan. Gumawa lang tayo ng web design, which is, yan, example na ito. Ito ang output na kinalabasan natin, which is basic lang siya. And, sana nasundan nyo and naintindihan nyo kung ano yung mga use ng mga codes, basic elements, and ano yung mga kalagahan ng mga bawat code. So, yan. Yun lang yung demonstrate ko for today. So, yan. Thank you.